Last episode. Ngayong araw ay aalis silang dalawa ni Miguel at hindi alam ni Andrea kung saan sila pupunta ng asawa niya. Kahapon kasi ay namasyal sila ng kambal niya sa mall kahit ayaw niyang samahan siya ng asawa. Pero ang kulit ni Miguel dahil sumama ito at nakibonding sa kanila ng kambal niya. Kasama naman si Jay na butler ni Miguel. Nagulat nga silang dalawa ni Miguel sa pinagtapat ng dalawa sa kanila. Jay Solomon is a billionaire businessman. Isa siya sa business partner ni Miguel. Pero nagtaka ang dalaga kung bakit siya naging butler ng asawa niya. Because that is a payment, Miss Andrea. I love your twin, Pia. Kaya nga umamin ako sa kanya. At yung asawa mo, ginawa akong butler, kabayaran daw to dahil may gusto ako sa kakambal mo. Hindi alam ni Andrea kung matutuwa or maiinis ba siya sa sinabi ni Jay. Dahil matagal na pala silang may relasyon nung naglayas si Pia sa mansyon at may iniwan na sulat. Ang daming nalaman ni Andrea sa kakambal niya. At akala ni Miguel, pera ang habol ni Pia sa kanya. Yun ang araw na nalinawan silang lahat. At si Jay naman, gusto na atang mapakasalan ang kambal niya. Kaya humingi ng blessing sa kanila ni Miguel. Andrea agreed, pero si Miguel, hindi pa siya pumapayag. Dahil si Jay at Pia ay may kasalanan kay Miguel. At alam niyang si Miguel ay yung tipo ng taong hindi madaling magpatawad sa mga taong may kasalanan sa kanya. At alam din ng dalawa yun, kaya iniintindi nila ang asawa niya. Balak na nga sanang magtanan ng dalawa. Nagpaalam pa sila kay Andrea at Miguel. Pero sa pagkakataon na yun, ay pumayag silang mag-asawa. Baka kasi ano pa ang masamang mangyari sa kakambal niya. At saka tiwala siya kay Jay. Isang red-fitted dress backless with stiletto ang suot ni Andrea that made her so gorgeous with a simple look. Naglagay din siya ng light makeup bago lumabas ng silid nila mag-asawa. Nagulat siya nang makita ang asawa na nakasandal sa pader kaharap ng silid nila. Nakasuot ng dark blue suit. Napakagwapo ng asawa niya. Can we go now? Tanong ni Andrea kay Miguel na nakatitig lang sa kanya. Wow, honey, you are so very stunning today. Nagdadalawang isip ako kung aalis ba tayo or hindi. Besides, investment party lang naman yun. Tsaka, look at you. I know, madaming matang gustong makuha ka. Miguel possessively said. Andrea smiled. Seeing her husband na nakapout sa harap niya. He's really cute. Ngumiti siya at yumakap ang asawa. Do you want me to change? Tell me, hon. Tanong niya kay Miguel na nakangiti at hinalikan niya ito sa labi na agad namang tinugon ni Miguel. Bago pa umabot sa kama ang halikan nila, bumitaw na siya at kinurot ang pisngi ng asawa dahilan para magpout ulit ito. That made her smile. Ang clingy ng asawa niya at gusto niya yon. They're cuddling every night. Sanay na siya sa ugali nito na hindi maipaliwanag. No need to change, wife. But please, don't let other men touch you. You know that I'm very possessive when it comes to you, honey. Diba? Those puppy eyes. Yes, her husband makes puppy eyes. Kaya naging soft ang mukha niya at niyakap ang asawa at hinalikan nito. You know I hate men, except for you, hon. And that made her husband smile proudly and hugged her tightly. God, I love you very much, Andrea. Bulong ni Miguel sa kanya. After a few minutes ay nag-decide na sila na bumaba na. Wala si Clarissa ngayon. Kasama nito si Pia. Gusto daw nito nang magkasama muna kami ni Miguel dahil alam ng kambal niya kung gaano niya kamiss ang asawa niya dahil taon din siyang hindi kasama ni Miguel at nagpasalamat siya sa kambal niya. Magandang araw po, ma'am and sir. Bati ni Manang Sally sa kanila nang makita sila sa sala. Good morning po, Manang. Aalis po muna kami ni Miguel ngayon. Baka gabi na po kami makauwi. Ikaw munang bahala dito, Manang ha. Wala si Clarissa, kasama ni Pia. Saad ng dalaga.
habang ang asawa niya ay unang lumabas na sa mansyon. Nako ma'am, huwag kayong mag-alala, ako na po bahala dito. Mag-enjoy po kayo sa date niyong mag-asawa. Masayang saad ng matanda sa kanya, dahilan para mamula ang mukha ni Andrea. Ang sarap pala sa pakiramdam na marinig sa ibang tao ang salitang mag-asawa. Nagpaalam si Andrea sa matanda at lumabas sa mansyon na nakangiti ng matamis habang pumasok sa front seat ng sasakyan, kaya nagtaka ang asawa niya. "You look so happy, wife," saad ni Miguel. Ngumiti naman siya at tumango rito. Napangiti na lang si Miguel at nagsimula ng mag-drive patungo sa isang hotel kung saan gaganapin ang investment party ng mga multibillionaire. Isa yung big event at gusto niyang isama ang asawa niya. At alam niyang sa event na yon maraming mata na magnanais sa asawa niya dahil ang ganda nito sa red fitted na suot niya. Pero hindi niya hahayaan na may lumapit sa asawa niya. Naiisip pa lang niya na may lumapit sa asawa niya ay nakakaramdam na siya ng selos. Pumarada ang sasakyan ni Miguel sa Salazar Hotel, the elegant hotel na kilala sa bansa, at ang may-ari nito si Nicolas Salazar. Isa ding multibillionaire. Isa rin siya sa mga kaibigan niya na pinagkakatiwalaan niya. Lumabas siya at pinagbuksan ang asawa. Binigyan lang siya ni Andrea ng matamis na ngiti bago kumapit sa braso niya ng mahigpit, dahilan para mangpangiti siya. Hindi nga pala sanay ang asawa niya sa mga event na ganito dahil madaming tao na nakakasalamuhan nila, kaya hinawakan niya ang bewang ni Andrea at inilapit ito sa kanya. Dahilan para lumapit ito at bumulong ito sa kanya. "Huwag mo kong bibitiwan, ang daming lalaki nakatitig sa akin. I don't know if tama ba ang hinala ko." Kaya naman napatingin siya sa paligid. At tama nga ang asawa niya. Miguel gritted his teeth. Gusto niyang lapitan ang mga matang nakatitig ng kakaiba sa asawa niya. "I hate those looks." "I know, honey. And I feel it too. So kung ayaw mo kong mabastos ngayong gabi, huwag mo kong bitawan." Nakangiting saad ni Andrea kay Miguel. "No one will come near you, hon. I swear. Pag nilapitan ka nila, sigurado kung hindi na sila masisikatan ng araw." Seryosong saad ni Miguel, kaya napailing na lang si Andrea at humagikik na lang sa asawa nito habang papalapit sila sa isang table na halatang mayayaman ang mga nandun. Nanatiling tahimik ang dalaga habang sobrang higpit ng pagyakap ng asawa niya sa bewang niya. Napaka-overprotective nito kung tutuusin. "Good day, Mr. Aquino. What a beautiful wife you have here." Isang nasa late 30s ang nagsalita at lumapit sa gawin nila. "Same to you, Mr. Cheng. This is my gorgeous wife beside me, Mrs. Andrea Aquino." Napangiwi ang dalaga nang makita ang kakaibang ngiti ng matanda sa kanya, dahilan para mapayakap siya kay Miguel ng mahigpit. Hindi ko gusto ang titig ng matanda na kausap ni Andrea ngayon. Sa titig pa lang nito para bang may binabalak na siya. Halos gusto kong sampalin ng lalaki ngayon dahil sa titig niya na parang nakakabastos. Anya sa sarili. Ilang sandali lang, nagpaalam na si Miguel kay Mr. Cheng at lumapit kami ng ibang table. "I hate that man. Makatitig sa akin parang may binabalak siya." Bulong ni Andrea nang ipinaghila siya ng upuan ni Miguel. "I feel that, wife. Pinigilan ko nga lang ang sarili ko na gumawa ng gulo." Saad ni Miguel at tumabi sa kanya ng upo, kaya nilingon ko siya at hinaplos ang mukha niya. Napatitig siya sa akin ng malumanay. "Hayaan mo na, Han." I smiled at him at ginawaran siya ng halik sa labi. "I'm all yours, Han." At humagikik ako, dahilan para mapangiti si Miguel sa akin. Nag-usap lang kami ni Miguel habang nagsimula na ang opening ng event. Nakatuon lang ang atensyon naming dalawa sa stage at gano'n na lang ang paglaki ng mata ko nang i-announce ng host ang pangalan ni na Jay at Pia. "Let us welcome Mr. Jay Solomon and his wife, Mrs. Pia Castillo Solomon." Umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan sa buong paligid ko. Pati si Miguel pumalakpak din. "Today is our biggest event on earth. Nandito lahat ang mga millionaire and billionaire business tycoons.
Let's give them a round of applause. Mr. and Mrs. Aquino. Nagsitayuan ang lahat at pumalakpak. Inalalaya naman ako ni Miguel para umakyat sa stage. Nang makaharap ko ang host ay ngumiti ito. What a beautiful wife! Wait, ikaw yung wife ni Mr. Solomon, right? Gulat na gulat ang host nang makita ako sa malapitan. Nagsimula ang bulungan sa paligid at narinig ng lahat dahil may dala itong mic. Napahigpit ako ng kapit sa braso ni Miguel. Naramdaman ko ang pagyapos niya sa bewang ko palapit sa kanya. Oh my God! Kalahin mo yun? Dalawang asawa niya? This is insane! For goodness sake! What kind of a woman is she? Mga narinig na bulungan sa tabi-tabi ay hindi ko nagustuhan. Napaka-judgmental ng mga tao dito. Porket ang yayaman ng mga to? Pilit akong ngumiti sa lahat habang kinuha ang mic sa host. Tsaka hinarap sila. Ramdam ko na nakatitig sa akin si Miguel. Good evening everyone. Today is the biggest event that once in a year lang magaganap. Nandito lahat ng mga multi-billionaires, millionaires at isa ang asawa ko na si Miguel Aquino. And my twin's husband named Jay Solomon ang nandito ngayon. And sa mga nagtataka sa akin, nakasama ko si Mr. Aquino. Actually, I'm his wife. My name is Andrea Castillo. And my twin's name is Pia Castillo Solomon. Can I call Mrs. Pia Solomon please? Nagsimula na ang bulungan ng lahat. Pero nakangiti pa rin ako at nakita ko sa my right side na nandun si Pia. Inaalalayan siya ni Jay kaya napangiti na lang ako. OMG! Kambal pala sila! Identical twins. Magkamukha sila. Pero naiba nga lang ang suot at ayos nila. Ang swerte nga naman. Ang gaganda nila! Komento ng mga taong nandun. Napangiti ako sa kanila nang makita ko si Pia na palapit sa gawin namin ni Miguel. I smiled sweetly nang makalapit sila sa amin. Nagbeso-beso kaming magkambal. You look stunning, Andrea. Such a gorgeous woman tonight. Bulong ni Pia sa akin. Napangiti ako. You too, ate. And congrats pala sa inyo ni Jay. Bulong ko pabalik. Mga ilang sandali lang nagsalita si Miguel about sa foundation na itatayo nila. Isa yon sa biggest project niya sa bansa kasama si Jay. Nag-usap lang kami ni Pia habang ang mga partner namin ay busy sa mga businesses nila at naiintindihan namin yon ni Pia. Nag-usap kami ni Pia. Nalaman ko na hindi pala siya dito nagstay at sa isang private island sila nagstay sa Bohol. And I want to go there if my time. Napag-usapan na din namin about sa mga taong tinuring kaming basura. Hindi na namin hahayaan na makalapit sila sa amin. Gusto ni Pia na sampahan sila ng kaso. Habang maaga pa, dapat makulong na sila. Nakita ko si Jay at Miguel na palapit silang dalawa sa amin ni Pia sa isang table. Ngumiti ako kay Miguel at lumapit ito sa akin at hinalikan ako sa labi. Narinig ng mga ito ang pinag-uusapan namin ni Pia. Siguro, panahon na para malaman nyo ang tungkol sa mga taong dahilan ng pagkakawalay ninyo at nanakit sa inyo. Saad ni Miguel. Nagkatingin na naman kami ni Pia ng sandaling yon at tila nalilito. Wala na kayong dapat nakatakutan dahil wala na ang Tito Brando, Tita Agnes nyo, pati na si Patrick at wala nang mananakit sa inyo, Andrea, Pia. Makakapamuhay na tayo ng maayos at masaya. At kung paano sila nawala, ay huwag nyo nang alamin. Dahil ang mahalaga ay magiging masaya na tayong lahat at kumpleto na tayo. Seryoso na saad ni Miguel. Hindi naman napigilan ni Pia at Andrea na magyakap sa isa't isa dahil sa kaalaman na malaya na sila sa mga taong nanakit sa kanila. Alam nila na ito na ang simula ng masaya nilang buhay, lalo at nagkasama na sila muling kambal. Makalipas ang ilang taon, ay nabiyayaan na din ng napakabibong kambal na anak sina Pia at Jay. Ito ay sina Jason at Justin. Masaya na silang naninirahan sa island. Samantalang sina Andrea at Miguel naman ay muling nagkaroon ng isa pang anak na lalaki, si Nicolas Aquino, ang bagong nagbibigay kasiyahan sa kanilang mag-asawa kasama ni Clarissa.
Kahit busy si Miguel sa mga negosyo nito, ay hindi ito nakalimot para maglaan ng oras sa kanyang pamilya. Dahil para sa kanya ay ang pamilya niya ang pinakaimportante sa lahat. Kahit gaano karami ang pinagdadaan ng pagsubok ni Andrea sa buhay, ay sa huli na naig pa din ang pag-ibig sa puso niya. At gagawin niya ang lahat para hindi na siya mawalay sa kanyang asawa. Sisiguraduhin niya na magsasama sila ng panghabang buhay. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga series stories na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.